magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa mga kababayan po natin sa abroad. Especially sa ating pong mga kaibigan na mga imam, no? At lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na mga Muslim na totoong naglilingkod po kay Allah at talagang sumusunod sa aral po ng Islam. Hindi po kagaya ng mga Muslim, lilinawin ko hindi po kagaya ng mga Muslim na nananakot po sa akin at nagchat-chat sa akin ng kung ano-anong mga kalokohan at pagpapatawa. Alam nyo kung ano yung pagpapatawa na sinisend nila sa akin? Mini-message. Keso ganito, ganyan, magtago na ako, tinatanong kung saan yung address ko at naghahamon pa ng kung ano-ano sa akin. Buti naman sana kung may ikakaya sana, buti sana kung mahusay sa pakikipaglaban. Wala naman, 'di ba? Lalong-lalo na yung mga DDS na mga Muslim na mga muklo. 'Di ba? May ginawa nga akong kanta hintayin nyo lang, napakaganda po ng kantang ito. Ang title po nito, Muklong Mga Muslim, no? Pero tulad ng sinasabi ko, ang pinatatamaan po natin yun lamang pong mga Muslim na maka-Duterte. Lilinawin ko ulit para mas malinaw doon sa mga dinadamay na lang ng mga muklo. Yung mga sinasabi ko, ina-address ko ho ito hindi sa buong kalahatan ng Muslim. At lalong hindi ko tinatapakan yung aral ng Islam, ng mga Muslim, lalo na yung Islam. Mahal na mahal po natin yan dahil meron po akong mga nagugustuhang doktrina sa loob po ng Quran, no? Na kung saan ay masasabi nating maganda. Kaya doon sa mga muklo na gusto lamang magtawag, kasi kuyog nga yung iba dyan kuyog, di ba? Hindi katulad ng mga kilala kong mga Muslim na kapag ka-personal na laban niya, kanya lang. Etong mga DDS na mga Muslim, kuyog, kahit hindi naman kasama yung iba, gustong magdala. Tapos maghahamon sa akin, biro mo, ilan sila? 1,000. Tas isa lang yung gusto nilang sinasabi natin. Kaya nga tawag natin sa kanila mga muklong duwag, mga muklong bakla, no? Tapos tatanong-tanong pa, saan ba yung address mo? Ano ba? Kung talagang ano ka, alisin mo yung mask mo. Nilagay ko na nga yung totoong profile ko na walang mask Alam nyo ba't di ko tinatanggal tong mask na to? Kasi ayokong makita ng ating mga kalaban pag nakangiti ako. Kasi baka yung mga muklong mga Muslim dyan, bigla na lamang mabakla at magwapuhan sa akin, no? Lalong-lalo na yung mga naghahamon, baka mamaya pag nakita nilang ngumiti ako, makita nila yung dimple ng isang di ba? Kaya nga sabi ko nga, isa din, eto na kasi yung nakasanayan ng aking mga subscribers, di ba? Na nakamas ako. Siyempre, si Batman nga, di ba? Kapag si Batman ay nakikipaglaban, bibihira mo ewan ko lang kung nakita nyong hindi nakamaskara palagi, lalong-lalo na si Zoro. So, ito naman yung ganap ko, di ba? Sa tuwing ako haharap sa aking camera, ako po yung nakaganito sapagkat ito na yung sa simula pa lang nakilala ng ating mga kasama, lalong-lalo na ng ating mga kalaban, di ba? So ngayon, ako yung natatawa po dito po sa ating mga kaibigan na mga DDS na Muslim. Tulad doon ng sinabi ko, baka mamaya bigay ko na sa inyo yung address ko. Gusto ko pag binigay ko yung address ko sa inyo, dapat 24 oras lang magkita na tayo kasi ayokong sinasayang yung oras ko Tsaka gusto ko marami kayo. Hindi kasi ako sanay na makipaglaban ng isahan lang yung Gusto ko, sabi ko nga sa inyo, ang katapat ko ay 100. Ngayon, kung marami-rami kayo, mas maganda, di ba? Kung mga palagay na lang natin 1,000. Okay yun. Dapat sabay-sabay kayo pupunta dito para sabay-sabay na rin kayong patatahimikin ni Epifanio Labrador, di ba?
So ngayon, dun sa mga muklo na mga DDS na supporter ni Sara Duterte, ito lang isipin ninyo kung yung iglesyang Sungayan nga na sinasabing maimpluwensya, maraming kapit, wala ngang nagawa kay Supremo Kayo pa na mga muklo lang kayo. O pasintabi ina-address ko yung salitang muklo doon po sa mga maka-Duterteng Muslim. Mga muklo yung mga yan, mga terorista yung mga yan. So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, tulad doon ng sinasabi ko, dapat handa kayo. Kung kayo ay lalong-lalo na doon sa mga nagme-message sa akin ng kung ano-ano, dapat handa kayo. Huwag kayong na sinasabi natin huwag kayong pabugso-bugso ng damdamin o nakikisakay na lamang dahil lamang sa sinabi ko na sabi nyo, ganyan, lahat ng Muslim, mga bobo naman talaga, nandadamay na naman kayo diba? Tulad ng sinabi ko, yung mga kakampi naming Muslim na kasama namin nakikipaglabang kay PBBM, hindi po mga muklo ang mga yan. Yan po ay mga tunay na alagad ni Allah. Etong mga kakampi ni Sara Duterte, lalong-lalo na yung matandang mukhang bakulaw na hirap na nga maglakad yung tukmol na yon, ang lakas pa maghamon kay Erwin Tulfo. Buti sana itong mga muklo na ito may kakayahan. Sa totoo lang ito sasabihin ko na sa inyo once na isa sa mga Muslim gumalaw man lamang sa buhok ni Erwin Tulfo, ewan ko na lang, baka kalahati ng buong Mindanao ubos ang mga Muslim pag Tulfo Brothers ang ginalaw ninyo. Yun ang sinasabi ko sa inyo, katotohanan yan. Maraming mga Pilipinong hindi pa nakakaalam kung ano ang kayang gawin ng Tulfo Brothers. Kaya nga sabi ko, itong matandang ito handa na kami. Anong handa? Handa na tumakbo? Handa nang magsitago? Ganyan naman kayo Pag nasa rally, magbabanta, magaganyan, magaganon. Pag nandyan na, hindi na makita yung mga muklo. O kagaya na lamang yung nangyaring rally ng mga iglesia ng mga Sungayan. O bibiro mo, nandun din sila, nakisakay din sila. O, nung dumating na yung mga kaibigan natin, kasama nating mga pulis, abay wala nang nakitang muklo. Lahat nagsisakay na sa sasakyan. Nagsitago na, sila pa yung naunang nagsitago, pero nung wala pa yung mga pulis, abay ang tatapang, akala mo hindi natatablan ng bala yung mga muklo, di ba? Ngayon itong mga Muslim na muklo na ito, kaya nga pinagtatawanan ito ng mga tunay na Muslim, na mga kaisa ng ating ginagalang na kapatid na Carbonell, di ba? Yan ang mga malalaman niyo naman pagka mga totoong Muslim yung totoong Muslim tingnan nyo si Sir Carbonell, di ba? Yung hinahamon niyan, hindi basta-basta. Talagang malalaking tao, kagaya ni Duterte, ni Baste. Etong mga ito, biro mo, magbabanta, sige, subukan mong galawin. Sige, galawin mo si Robin Padilla. Ayan na. Sus! Palibhasa kasi, itong mga muklo na to nabayaran at malamang dahil nga mga terorista itong mga ito baka napangakuan ito ng budget, di ba? Alam na sa itsura pa lang ng mamang ito di ba? Magagalit na naman yung mga muklo, maghahamon na naman kayo sa akin, tapos sasabihin nyo, manda ka, pinaghahanap, mga loko-loko, hindi nyo naman ako kailangan hanapin tulad ng sinabi ko. Ito usapan natin to magkakaroon tayo ng GC. Gagawa ko ng GC natin ibibidyo ko yan para katunayan na hindi ako natatakot sa muklo lang naman kayo diba? Sabi ko kahit 1,000 muklo pa kayo, hindi nyo ako kailangan hanapin. Hindi nyo ako kailangan hanapin. Kasi siguraduhin ko pagkaharap nyo na ako, luluhod kayong lahat sa akin. Maniwala kayo. Pag hindi kayo lumuhod, paluin ko yan isa-isa yung mga tuhod ninyo pag hindi kayo lumuhod sa akin at magbigay galang. Makinig kayo mga muklo. Tigil-tigilan ninyo yung pananakot sa akin. Dahil habang tinatakot nyo ako, lalo lang ako tumatapang. Kaya tigil-tigilan nyo na yung mga pananakot. Hindi yung tatalab sa akin. Kung yung isang reliyong Sungayan nga papalahanan ko lang kayo. Wala ngang nagawa kay Supremo, kayo pa.
na mga tai lang kayo, mga taing muklo. Ha? O, pasintabi doon sa mga tunay na Muslim. Ginagalang ko po ang mga kamusliman. Ginagalang ko po yung mga tunay na gumagalang sa kanilang kapwa-tao. O, ito ba't ko sinasabi yan? Biro mo pag nanakot kay Ka Erwin Tulfo, kala mo kung sino ng mga talagang kung sino ng matatapang. Takutin ba naman si Erwin Tulfo? Sino ba si Erwin Tulfo? Kristiyano yan ayaw ninyo na minumura yung kapwa ninyo, ayaw ninyo na inaano yung kapwa ninyo Muslim. Unahin ninyo patahimikin yung kapwa ninyo Muslim para hindi kayo nagaganti. Ang hirap sa inyo pag nagagantihan kayo umiiyak agad kayo. Ha? Umiiyak agad kayo. Kayo tong nangunguna para bagang gusto nyong mangyari dahil pananagutin si Robin Padilla sa kanyang mga kasalanan sa pagpapatakas kay Bato, pananagutin si Robin Padilla sa kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kayo nang masusunod, gusto nyong tapakan ng batas. Tatakutin nyo pa si Erwin Tulfo. Hindi naman si Erwin Tulfo ang magpapanagot kay Robin Padilla Sasabihin, sige, subukan mong kalkalin. Katungkulan naman ni Erwin Tulfo yun Karapatan ni Erwin Tulfo na kalkalin yung mga baho ng mga politikong nagbibigay dungis at nagpapahirap sa mga Pilipino. Tapos haharangan mo? Haharangan mo? Mr. Muklo? Ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba mga kababayan? Ito yung uri ng mga muklo na mahilig manguna. Pag ginantihan, iiyak. Tapos magagalit sa atin. Ito sinasabi ko nga Kaming mga Kristiyano, hindi kami mayayabang, hindi kami masyadong palaaway. Pero pag kami inunahan ninyo, ewan na lang namin kung saan kayo dadamputin, alalahanin ninyo na kaya nagkaroon ng BARM dahil sa mga Kristiyano. Dahil pumayag kami. Dahil naaawa kami sa inyo. Tandaan ninyo, ang Pangulo namin ay Kristiyano. Na Pangulo nyo rin. Kung hindi lang maawain ang mga Kristiyano, so totoo lang, pwede namin hadlangan Pwede namin sabihin kay Pangulong Ferdinand Marcos na wag kasi hindi dapat, kasi mga abusado yung mga muklo na yan. Pero dahil kinukonsidera namin yung mas nakararaming mga Muslim na matitino, mababait at mga tunay na alagad ni Allah, kaya pumayag kami. Yan na lang sana dapat ang pagpasalamat ninyo, kayong mga muklo kayo. Kaya wag kayong magtatapang-tapangan. Dapat magpakabait kayo sa aming mga Muslim. Magpakabait kayo sa aming mga Kristiyano. Kasi mawain naman kami, pero wag nyo kaming uunahan. Kasi hindi lang kayo ang may kamay. Alalahanin nyo, lagay nyo sa kokote ninyo Ito, ituturo ko lalong-lalo na sa leader ng mga Muslim na itong muklo na ito. Tanim nyo sa isipan ninyo Ito, tuturuan ko na lang kayo dahil alam ko naman mahina mga utak ninyo at wala kayo masyadong mga alam pagdating sa mga bagay-bagay na to. Kami, mga Kristiyano, mababait kami. Pero huwag nyo pagmalaki sa amin ng mga Muslim kayo at matatapang kayo. Uulitin ko, may kamay din kami. May paa kami. At kung anong kaya ninyo, mas kaya namin. Alalahanin ninyo na wala pang Muslim na naging presidente. At bakit walang Muslim na naging presidente? Kasi hindi pwedeng magkaroon ng presidenteng Muslim dahil nga sa, ayoko na magsalita. Kaya Kristiyano ang nagiging presidente lagi dahil mas marami ang mga Kristiyano. Kaya kayong mga Muslim, hindi ko naman nilalahat na mga muklo lang ulitin ko, mga muklo lang na Muslim ang tinitira natin dito. Pero yung mga Muslim na professional, tahimik, hindi nagsasalita, sobrang paggalang ko sa inyo. At wag niyong iisipin na tinatapakan ko po ang pagiging Muslim ninyo. Tulad ng sinasabi ko, ang pinatatamaan ko lamang po dito yung mga nagtatapang-tapangan ng mga Muslim na muklo na supporter ni Robin Padilla, malinaw supporter ni Robin Padilla at ng mga Duterte. So yun lang. So kung sakaling hindi kayo titigil sa inyong pananakot sa akin, tulad ng sinabi ko, bibigyan ko lang kayo ng 24 oras. Once na binigay ko yung address ko at hindi kayo pumunta
ibig sabihin mga duwag kayo. Gagawan ko ng content yan, ha? Gagawan ko ng content yan para makita talaga kung talagang matapang ba talaga kayo. Ha? Kasi ako, kung gugustuhin ko lang, ito hindi sa pag-ano, kung hindi lang mataas ang pangunawa ko, hindi malawak ang ano ko, ang karanasan ko, lalong-lalo na sa pakikipaglaban, at hindi ko alam ang kakayanan ko, baka kada baba ko ng bundok, hindi lang 10 ang matumba, na muklo. Kaya lang, dahil mabait nga ako, kaya hinahayaan ko na lang, kasi mga ordinaryong tao lang yan, na nananakot, na kung saan nadadala lang sa mga kasama nila. Diba? So doon sa mga nagme-message sa akin, ano ka muna, relax ka lang, relax. At huwag manakot ng manakot, kasi lalo nyo lang akong pinatatapang. Tulad ng sinabi ko, yung mas malakas nga sa inyo, hindi nga ako natinag, hindi nga ako nagalaw, dahil takot na takot sila sa akin. Kayo pa, na mga taing muklo lang kayo. Yun lang masasabi ko. So muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.